Magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal na mga kaibigan, mga kamanggagawa, at sa lahat ng mga viewers. Ngayon po umaga, tayo po ay merong ilang bagay po na tatalakayin ang ating pong pamagat sa ating pong short devotion ngayong umaga sa ating 7 minutes morning devotion. Things to do to your pastor. Mga bagay na dapat gawin natin sa ating pastor. Tayo po muna ay sandaling manalangin. Panginoon naming Diyos, banal naming Ama, salamat po sa pagkakataong ito. At ang iyong salita, Panginoon, namin pong pag-aaralan ay maging pagpapalak po sa bawat isa. Ibuhan dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so ito po yung number 1 na dapat gawin ng mga membro o ng simbahan sa kanilang pastor. Number 1, remember them. Sabi ng Biblia sa verse 7 ng Hebrews 13 verse 7, remember them which have the rule over you. So, alalahanin natin. So, yung remember na ibig sabihin, ito po ay paulit-ulit, tuloy-tuloy na alalahanin natin ating pastor. Kasi yung ibig sabihin po ng is repeat again and again. Yun po yung ibig sabihin ng remember. So, kaya po, ipinaalala sa atin ng Panginoon ang ating pastor. Kasi, sometimes ang pastor ay hindi natin napapansin. Ang pastor pala ay kailangan din naman na alalahanin natin ano po. Sa mga simbahan na medyo malalago na, so okay na ang pastor. Medyo yun, may established na, marami ng mga pangailangan na tutugunan. Okay? Pero bagamat ganon paman, ang pa rin alalahanin natin sila. Alalahanin. Remember, ano po? Because the Bible says, remember. So, alalahanin natin, pastor, huwag natin kalimutan. Alalahanin natin sila sa panahon ng kanilang kaarawan, sa panahon na sila may mga problema sa ating panalangin. Alalahanin natin ang ating pastor sa panahon ng mga blessing, mga pagpapala. So, alalahanin natin ang ating pastor. Ano po? Kung ikaw ay merong mga material na bagay o pagpapala o ano man yan, may blessing ka. So, alalahanin mo ang pastor mo sa pamagitan ng gano'n. Ano po? So, remember your pastor na siyang nangangasiwa sa iyo who have spoken unto you the word of God. Ano po? At ang kanilang pananampalataya ay kailangan nating sundin. Ano po? Considering the end of their conversation. Yun po sabi ng Bible. So, remember the pastor. Okay. So, church, remember your pastor. Okay. Not only remember, number 2, obey them. So, sundin natin ang ating pastor. Obey them which have the rule over you and submit yourself. Kasi po, sino ba yung nangangasiwa sa atin? Ang pastor sa loob ng simbahan. Ano po? Okay. So, kaya ating pong alalahanin ang ating mga pastor, ang ating mga tagapangalaga sa ating kaluluwa sa pamamagitan ng pagsunod. Kaya sabi diyan, obey them which have the rule over you and submit yourselves. Okay, at magpasakop tayo sa kanila sapagkat sila ay nagbabantay ng ating mga kaluluwa. So yun po. At hindi lamang po yan nagbabantay, kundi po sila ay magsusulit sa atin. So, ipagsusulit tayo ng ating pastor. Kaya, tayo po, pag sinasabihan, pinangangaralan, ginagabayan tayo. So, kasi gusto ng pastor na para tayo ay mapabuti para sa ating pong kabutihan, sa ating kapakanan din naman. So, kasi yung pastor po ay ibinigay ng Diyos yan sa atin. So, yun po ang, yun po yung reason kung bakit nagkaroon tayo ng pastor. Because God gave us a pastor. At ngayong binigyan tayo ng pastor, hindi lang po natin siya alalahanin, kundi sundin natin ang ating pastor. Sapagkat sila po ay magsusulit sa ating mga kaluluwa. Ipagsusulit tayo ng ating mga pastor. At sila po ay nagbabantay po para sa ating kapakanan. So kaya po, alalahanin natin ang pastor. And number 3, know them. So, alamin natin ang ating pastor. Sa mga panahong di tayo nadalaw, o minsan parang walang balita sa pastor sa buong linggo,
isang Lunes hanggang Saturday, di man tayo nadalaw ng pastor. Ano kaya kung tayo naman ang dumalaw sa pastor, kumustahin natin ang pastor, just to know them. Kung ano yung situation, why the pastor cannot visit us in our house. So, yun po ang gawin natin, ano. So, tayo po ay, instead na baka ang iba nagdadamdam pag hindi nadalaw ng pastor. So, tayo na lang kaya ang mag-visit sa pastor. Alamin natin, kumustahin natin siya, ano po. Kaya, know them. Alamin natin ating pastor. And, number 4, not only know them, but also love them. Okay. So, love them. Love the pastor. Ano po? So, nakalagay po yan doon sa 1 Thessalonians, chapter 5. Ano po? Na, sabi doon sa verse number 13, and to esteem them very highly in love for their work's sake and be at peace with them. So, kaya love your pastor. Mahalin natin ang ating pastor. Okay? Pakita natin ang pagmamahal natin sa pastor sa mga panahong, mga special occasion, sa kanyang pamilya, sa kanyang buhay. So let us love our pastor. Dahil ang pastor po ay napakahalaga. Mahirap po pag walang pastor. Okay? At so walang nangangalaga. Kaya pag walang nangangalaga po sa atin, wala pong mag-guide sa atin at mangangalaga spiritually. Ano po. So kaya let us love our pastor. So yan lang po. It's so very short lang po ang ating mensahe. At ito po ay sana nakapagbigay po ng encouragement, paalala sa bawat isa sa atin. Tayo manalangin, Lord God, thank you so much this morning sa iyong pong salita namin pong nabanggit at nabasa. Nawa Panginoon, kayo po ang siyang patuloy na maitas at maluwalhati po sa amin. Gabayan niyo po kami sa buong maghapon. Dito po ang aming dalangin. In Jesus' name I pray. Amen.